Tayo ho ay dumako sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral about the Decalogue or the Ten Commandments. Tayo ho muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, Ikaw na nagbigay sa amin ng iyong salita, ang Biblia, ang 66 na aklat, gaya ng aming inawit. Salamat, O Diyos, sa iyong kahabagan. At tunay nga, ang sabi ng mga awit, Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Nawa, O Diyos, masumpungan mo at gawin mo sa aming mga puso na nahandun ang tunay na pagmamahal sa iyong mga kautusan. At maging sa mga pagkakataon na ini-expose nito, O Diyos, ang kasalanan sa aming mga buhay. Tulungan mo nawa kami na pakapahalagahan, pakamahalin, O Diyos, ang iyong salita. At Ama, dalangin ko po sa aming pag-aaral ngayon, tulungan mo kami. At nawa, O Diyos, walang ibang maitaas kundi Ikaw lamang. At gamitin mo ito, O Diyos, upang itama ang aming mga kaisipan, upang ayusin, Panginoon, ang aming mga pananaw, lalo na ho, O Diyos, sa paksa na aming pag-aaralan ngayong umaga. At muli, O Diyos, Ikaw lamang ang maitaas. At gamitin mo rin ito, O Panginoon, para expose ang kasalanan, tawagin sa pagsisisi ang mga nasa maling kalagayan, lalo't higit sa kaligtasan ang mga wala pa kay Kristo. At lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho muna ay magkaroon ng sandaling review. So ating napag-aralan na ang commandment number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinapos natin ang commandment number 6, thou shalt not kill or thou shalt not murder last Sunday. At nakita ho natin na ang pinaka-binibigyang diin, the commandment does not forbid killing in general but specifically the unlawful killing of a person. Hindi ito general na pagbabawal ng lahat ng uri ng pagpatay, kung hindi lahat ng uri ng pagpatay na hindi marapat. Nakita rin ho natin that the Bible is clear, there are times na ang pagpatay ay pinahihintulutan, even justified. Pagdating sa self-defense or sa marapat na giyera ng paglalunas ng bansa na pagtatanggol ng kanyang sarili laban sa mga mananakop, or as we have seen also sa Romans chapter 13, ang capital punishment. So muli ay nakita natin na hindi lahat ng uri ng pagpatay ay mali. What makes these types of killing lawful? Bakit ito lawful? Ang magandang ini-offer ni Phil Ryken, the answer is that their goal is not the destruction of life but its preservation. So itong mga, for example, yung self-defense, just war, or capital punishment, ang purpose nito ay hindi wasakin ang buhay, kung hindi magprotekta ng buhay. Yun ang malaking pagkakaiba. Ang murder, ang punteriya lang nun ay magwasak ng buhay. Itong mga nabanggit at napag-aralan natin ay ang punteriya ay magprotekta ng buhay. Exodus 20 verse 13, thou shalt not kill. The sixth commandment preserves the sanctity of human life. Ang buhay ng tao ay nahandun yung pagiging sagrado nito. It preserves God's sovereignty over life and death, na ang Diyos ang may kapangyarihan, ang Diyos ang nagtatakda. We cannot play God when it comes to the life of a person. Pinapreserve nito yung halaga ng buhay ng tao, sapagkat ang tao ay nilalang sa wangis ng Diyos. At napag-aralan natin, nasaan man siyang, ang tawag dito, nasaan man siyang spectrum. Handun man siya sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. May halaga ang buhay ng tao, even in the developmental stage. That's why we are against abortion. Yes, marami tayong pwedeng sabihin ng mga maaaring exemption. Okay? Maaaring may mga medical reasons na kakailanganin. Pero ang atin nung tinatanggihan ay yung talagang rampant abortion na talagang ginagamit na kaparaanan para pantakas sa responsibilidad na marapat harapin. Ang sabi ng Psalm 127 verse 3, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is what? His reward. So kagaya ho nung ating na pag-aralan last time, walang aksidente na kahit na sabihin natin na masakit man or mahirap man, and lalo na pag sinabing paano kung sa'yo nangyari o sa anak mo nangyari na rape case. Well, the fruit of the womb is
God's reward. Hindi nagbabago yun. So muli ho, ay makita natin na kaysa ang magdikta ay yung emosyon natin, ang dapat magdikta ay ang salita ng Panginoon. Sabi John MacArthur, every aspect of our being, even those we might consider flaws or defects, have been ordained by God according to His purpose. Sabi ni, kung naalala niyo ho, binasa natin sa Exodus, nung nagdahilan si Moses, Lord, hindi ako magaling magsalita. Anong sabi ng Panginoon? Sino may gawa ng bibig? Sino bang gumawa sa tao na nakakadinig o bingi? Nakakapagsalita or pipi? Hindi ba ako? So even in those physical defects, God maintains His sovereignty. At again, ang Diyos ang may hawak nito. So the ultimate outcome of being image bearers ng tao is that every individual possesses inherent worth within creation. So within conception, doon pa lang sa pagtatakbo noong female egg and sperm, male sperm, ay handun na ang presensya ng gawa ng Panginoon, yung worth ng buhay ng tao. So hindi ito pwedeng itingnan na parang kumpul lamang ng namumuong dugo, a lump of blood or a lump of cell. No. Ito ay gawa ng tao, siya'y tao na nasa proseso ng pag-develop. So, makikita ho natin na yung halaga, yung bigat ay hindi nagsisimula kapag lumabas na. Yung iba ay ganun. And again, may mga nagpupush na kahit na ilabas na, magkaroon pa rin ng karapatan ang magulang na i-terminate yung baby kahit na ilabas na. So muli ay makikita natin kung gaanong yung tindi ng men should be lovers of their own selves. Gaano nila kamahal ang kanilang sarili at the expense of ng pagpatay ng mga sanggol kahit na nasa sila pupunan. A human being is a human being in whatever stage of development. Kahit anong stage ng development. Ang sabi ng iba, well, hindi pa tao yan kasi dependent pa siya doon sa nanay niya. Ano lang siya, parasite. Sumisip-sip lang siya ng, well, paano yung mga comatose? Dependent sila. Hindi nila kayang alagaan ang kanilang sarili. So dapat ba i-terminate na rin sila? Well, still, may mga taong kinikere yun ng kanilang kaisipan na gusto nilang i-push yung mga ganong mga bagay. So muli, whatever stage, even in the beginning or the latter end, sila ay tao pa rin na nilikha sa imahe ng Panginoon at merong katampatang halaga. Nakita ho natin, kinonsider din natin ilang bagay patungkol sa euthanasia. Again, hindi natin tatalakay ang lahat ng maaaring sitwasyon na pwede nating isipin, but we're just giving basic principles and foundations paano natin pag-iisipan ng mga ito. At kagaya ho ng pag-aaral natin last Sunday, ang CPR and breathing machines change the death and dying. Dati basta huminto ang puso, tapos na. Kailan lang naging pangalan nito? Standard ang CPR, around 1960s. Pero before that, basta tumigil ang paghinga, tumigil ang tibok ng puso, wala na. Pronounced as dead. Pero sa development ng mga medical, mga techniques and machines na available, ay medyo nai-stretch ito. Medyo lumalawak ang usapan. And si Dr. Catherine Butler, isang trauma surgeon, articulates the principle sa kanyang libro Between Life and Death na makaaring makatulong sa atin. Number 1, seek aggressive treatments when they offer hope of recovery. Sa kanya, yun yung maaaring magtulong para gumawa ng desisyon. Meron ba itong tsansang mag-recover? Makakatulong ba ito para makarecover? Or basta pinapanatili na lang tumitibok ang puso at nagpapump yung lungs dahil sa makina? May chance ba ito ng recovery? And then number 2, decline aggressive treatments when it only prolongs death or the process of death, and when they inflict suffering without commensurate benefit. Lalo lang tumatagal at hindi bumubuti. Hindi bumubuti doon sa
naghihingalo or doon sa halos nasa napaka-critical na kalagayan, or hindi rin bumubuti patungkol doon sa kanilang pamilya. So again, as we have said, maraming mga bagay na kailangang ikonsidera. It is very unresponsible kapag nagbigay agad tayo ng blanket statement patungkol sa mga bagay ho na ito. So there are things to be considered. Ang sabi nga ho nung author ng isang article na binasa ko, akala niya dati ang point is basta sikaping tumitibok ang puso sa pinakamahabang panahon. Again, kahit talagang wala ng brain activity, brain dead na, talagang ang nag-aano na lang ay yung makina. And yes, merong mga stories na maaaring after some time ay nakarecover. So again, there are things. So muli nga ho, magandang kausap yung mga doktor, kausap yung pamilya, tinukonsidera yung kalagayan ng pasyente at recovery nito. So again, to provide. Baka mamaya ay hindi, yung iba ang nangyayari na ay they're playing God na dapat patay na talaga yung tao. At then pinapahaba na lang dahil sa pamamagitan ng makina yung tibok ng puso at pag-pump ng kanyang lungs. So again, there are many things at wala tayong time para i-consider ang maraming mga bagay ho na yun. Nevertheless, I hope ay nabigyan tayo ng mga foundations and principles na pwede nating struggle at tanungin kapag dumarating ang mga ganito or may nagtatanong sa atin. In cases when such care is futile, continued medical intervention can be a failure of stewardship and neighbor love. Kumbaga, wala na, futile, walang pag-asa. Talagang yung makina na lang ang nagbobomba ng puso at ng baga anong tao. So may mga cases na futile, walang tsansa. Pagkatapos exhaust lahat ng medically possible, baka hindi na siya pagiging mabuting katiwala. Baka hindi na ito pagpapakita ng talagang pagmamahal doon sa tao. So those are things na dapat i-consider. And lastly, hindi lamang ang sixth commandment ay hindi lamang yung panlabas at pisikal ang tinutukoy, kung hindi meron din namang panloob. It also covers inside and out, and that pertains to all of the commandments. Commandment number 6, the sixth commandment covers our desires, thoughts, imaginations, and even our mouths. Ang pang-anim na utos ay kasama nito, maging yung ating kaisipan, maging yung ating desires, maging yung ating mga bibig. Sabi ng Heidelberg Catechism, if you remember, yung catechism is a way of teaching by question and answer. At nung tinanong what is forbidden in the sixth commandment, ang sagot ng Heidelberg Catechism, by forbidding murder, God teaches us that He hates the root of murder. Not murder itself, but even the root of murder, such as envy, hatred, anger, outburst, and desire of revenge. Muli, hindi basta anger, hindi kasalanan na ang magalit. Ang sabi ng Diyos, ang salita ng Diyos, be angry and sin not. May mga times na dapat tayong magalit. Naalala ko doon sa camp, may question na ganun. Sabi ko, pag merong biglang bumatok kay Timmy nang walang kadahi-dahilan, kung baliwala lang sa akin, may problema ako. May time na dapat magalit. Now, anong gagawin ko kapag nakita ko yon? Okay? May lisensya ba ako magkasala? Wala. Hindi kasalanan magalit. Ang kailangan bantayan natin ay kung paano tayo tutugon. Nevertheless, may mga anger outbursts, desire for revenge. Yes, hindi mo pinatay, pero ilang beses mo nang ulit-ulit sa isip mo, pag nakita ko to, tatagain ko yan. Talagang ilang beses mo na siyang pinatay sa isip mo. Again, and he regards all this as murder. If you remember, yung seventh commandment, which is pupuntahan natin ngayon, isa sa mga sakop, ang sabi ni Jesus, ay hindi lamang yung physical sexual immorality. Kung ang isang lalaki ay tumingin sa isang babae at pinagnasaan na siya ay nangalon niya na. At ganoon din naman, pagdating sa ika-anim na utos.
The sixth commandment does not only deal with the physical taking of life, but it also covers any unjust attacks to man who bears the image of God. If you remember, ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 6, hindi lamang yung physical na pagpatay, kung hindi inatake mo by words. If any man will say to a brother, "Raka, thou fool," delikado ka na rin sa impyerno. So, muli ho, ay makita ho natin na ang sakop ng ika-6 na utos ay hindi lamang yung talagang physically ay pumatay tayo. Pero gaano karaming pagkakataon na unlawfully at hindi tama na nag-isip tayo ng masama laban sa iba o nagsalita tayo ng paninira, pag-atake sa iba. So makita ho natin na ang sakop ng ika-6 na utos ay mas malawak pa at mas malalim pa. Even the very, hindi ko pinatay pero pinagplanuhan, minasa. Makita ho natin na yun pa lamang ay paglabag na sa Panginoon. So dadako ho tayo ngayon sa ika-7 utos. And sadly, na-miss ng isang TV show. Diba, ang pamagat ng TV show, ika-6 na utos yata. At ito ay kanilang namintisan. What is the 7th commandment? Thou shalt not commit adultery. Exodus 20 verse 14, huwag kang mangangalunya. At ito ang ating bibigyang pansin ho, sisimulan ngayong umaga and Lord willing hanggang next Sunday. Now, kailangan natin simulan ito sa biblical view of sex. Dahil hindi natin maiiwasan na bigyang pansin ito kapag pinag-usapan ang pangangalo niya. Because when we define adultery, kasama yun. Okay? Now, to have a better appreciation of the beauty of the 7th commandment, we must first have a proper and biblical view of sex. Para mas ma-appreciate natin, bakit ba? Ano itong ganda ng ika-7 utos ng Panginoon? So, maganda na magkaroon tayo ng proper view ng tinatawag na sex or pagtatalik. Most of the time, even believers shy away from the healthy or from a healthy discussion about this subject. May mga hindi may mga pagkakataon, madalas ang paksa na ito ay iniiwasan ng kahit ng mga mananampalataya. Hindi ito nabibigyang pansin. Now, hindi naman tayo dapat tumulad doon sa isang pastor na nag-preach ng ilang buwan patungkol sa sex at meron pa siyang kama na ibinitin sa loob ng church at naging very graphic yung kanyang pagdidiscuss. At hindi naman ganun na kabastusan na ang lumalabas sa likuran ng pulpito. Pero ang dapat ho ay magkaroon tayo ng paano ba natin titignan ito? Halimbawa, na-encounter ng bata yung word, "Mami, Daddy, ano yung sex?" Ang sasabihin agad, "Ay anak, masama yan." Teka muna, masama nga ba? At madalas yun yung nagiging reaction natin bilang kahit na mga mananampalataya. Baka mamaya maging guilty tayo na tinatawag nating masama yung nilikha ng Diyos na very good. Often the first lesson that our children will receive about this comes from their school teachers who often does not have proper Christian views or worse, have a very liberal view about it. Isa sa naging matunog noong mga nakaraan ay ang Republic Act 1979 na primary authored by Senator Risa Hontiveros. Na kung saan ito ay pumapatungkol sa sex education ng mga bata. As early as 10 years old, iuobliga ang mga public and private schools na turuan ang mga bata about sexuality and about sexual intercourse. Again, and ito yung magiging kaparaanan lalo na ng mga LGBT na i-normalize ang mga bagay na gusto nilang propaganda, na gusto nilang ihayag or i-brainwash sa mga bata. So, wag nawang mangyari
na ang hindi mananampalataya na walang tamang pananaw, at lalo't higit yung mga liberal na napakamali ng pananaw pagdating sa paksa na ito. Quoting ang author na si Phil Ryken, sabi niya, prior to the Reformation, the church generally regarded sex even within marriage as a necessary evil. Can you imagine that? Bago ang Reformation noong 1500s, the church, primarily the Roman Catholic Church, view ang sex na kahit sa loob ng kasal ay necessary, pero masama pa rin. Kailangan for procreation, pero hindi yan bagay na maganda. Isang author nung panahon na yon, si Ambrose, said that married couples ought to be ashamed of their sexuality. Si Augustine, as a good theologian as he was, pero dito ay may mali siya, was willing to admit that intercourse might be lawful but taught that sexual passion was always a sin. Yung sexual urge ay laging mali. Many priests counseled couples to abstain from sex altogether, or the Catholic Church gradually began to prohibit sex on certain holidays, so that by the time ni Martin Luther noong 1500s, may listahan na 183 days na bawal magtalik ang mag-asawa. Lagpas sa kalahati ng taon. Or the Roman Catholic Church forbids marrying sa kanilang mga priests and nuns. Muli ho, ito ay grabe na pagbabawal. May tendency kasi na ano ko rito kay John Piper, sabi niya, ang tendency ng Kristiyano, may mga pagkakataon, pag napakasarap, titignan natin agad ng masama. Yun daw tatay ho ni John Piper ay napakahilig sa ice cream. Isa sa hilig ng tatay ni John Piper ay yung isang chocolate sundae ice cream. At may natatandaan daw siya nung minsan kumakain ng ice cream yung tatay niya. Pagsubo daw ng tatay niya, ang sabi daw ng tatay, it's so good, this must be sin. Sobrang sarap, kasalanan to. At ang akala natin na ang spirituality is to abstain from all pleasure. Tama? Mamundok ka, iwanan mong lahat ng bagay na masarap, yun yung pagiging spiritual. And nilagay nila dun sa category na yon ang sex. Nung dumating ang mga Puritans, ito yung mga group ng the biblical view of sex and the Puritans. Puritans were a group of English Protestants in the 16th and 17th century, 1600s, who sought to purify the Church of England. The Puritans' perspective on sexuality marked a significant turning point in the cultural history of the Western world. So muli nga, before the Reformation, ang madalas na pananaw pagdating sa sex is it's bad. Kailangan pero masama yan. Kailangan kasi hindi dadami. Pero as much as possible, iwasan. And muli nga ho, kapag di tayo nag-ingat, maging pagdating sa loob ng church, minsan naririnig ko yun sa mga Kristiyano pag nagtanong ang bata, Daddy, Mami, ano yung sex? Ay, anak, masama yan, mali yan, pangit yan. At kagaya na makikita natin ngayong umaga, hindi yun masama. Hindi yun pangit. Ito ay pinilipit ng dyablo, yes. Maraming counterfeit ang demonyo patungkol sa magandang bagay na ito, yes. Pero itong bagay din sa inyo ng Diyos ay hindi masama at hindi pangit. The Puritans diminished the value of celibacy, which is, ito yung binigyan diin ng Roman Catholic Church. Yung pagiging celibate, wag mag-aasawa, magstay away sa sexual relationship, even under marriage. Pero yung mga Puritans, they esteem companionate marriage, confirmed that sexual relations within marriage were both necessary and pure. Pagdating sa binigyan diin nila, teka muna, ano nga ba ang sinasabi ng Bible patungkol dito? Na itong compassionate and very passionate love, and yes, romantic love between a husband and wife is a good thing. Set forth the idea of romantic love between spouses and elevated the role of the wife.
At napakaganda ng ginawa ng mga Puritans. They promoted a more biblical view of human sexuality. Muli nga ho, ang ano ng iba, basta yung word na sex, masama. No. Sino nag-design nun? Ang Diyos. As we will see, Genesis 1:27, nung nilikha ng Diyos, biblical view of sex, sex is God's design and gift. Ito'y dinisenyo ng Diyos. Ito'y regalo ng Diyos. Genesis 1:27, God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. And God blessed them. And God said unto them, inutusan ng Diyos si Adan at si Eva, be fruitful and multiply. Paano nila gagawin yun? Paano mangyayari yun? Hindi sila magtititigan, hindi sila magja-jack empoy lang. Nung sinabi ng Diyos kay Eva at kay Adam, be fruitful and multiply, under that ay kasama doon ang sexual relationship between husband and wife. And replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. So from the beginning, God has designed male and female to be a part of procreation. Yes, ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay. As we have seen, when tinalakay natin yung patungkol sa abortion, nabasa natin na ang Diyos ang lumalalang ng bata, ang kamay ng Diyos ay aktibo dun sa sinapupunan. But again, nahandun din ang means na ginagamit ng Diyos, which is the sexual intercourse between a male and a female under marriage. Yun yung design ng Diyos, husband and wife. Genesis 2:24, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. Wife, hindi girlfriend. Malinaw ho ba yun? Ladies, hanggat hindi pa kayo wife, huwag kayong sumama. Boys, hanggat hindi nyo pa wife, huwag nyong isama. Therefore shall a man leave his father and mother. At kasama rin yung wife. The wife will leave his father and mother. The woman will leave his father and her father and mother, and shall cleave unto his wife or husband. And they, man and woman, will be one flesh. At dito bumapasok yung ganda ng development ng Puritan theology about this one flesh union. Anong ibig sabihin ng one flesh? Yes, it is very mysterious. Pero ilan sa mga ibig sabihin, the one flesh union between a married man and woman is a profound and multifaceted bond. Ito'y profound, ito'y kamangha-mangha, ito'y multifaceted, maraming anggulo, maraming ibig sabihin. Pero ilan sa mga ito ay nandun yung physical, emotional, and spiritual intimacy. Aside from our relationship from our Lord Jesus Christ, the deepest and most profound relationship na available sa tao is that relationship between a husband and wife. Hindi man and dog. At hindi rin BFF. Husband and wife. There is that emotional intimacy. Yes, kinikilig kayo sa isa't isa. There's that spiritual intimacy. Hopefully, kayo ay dalawang talagang in love sa isa't isa, pero pareho kayong in love sa Panginoon. And yes, nandun yung physical intimacy. There's that sexual attraction between the husband and the wife. At ito ay rooted, nakatayo ito sa covenant of marriage. Muli, hindi engagement, hindi rin boyfriend and girlfriend, kung hindi sa marriage. Genesis 1:31, and God saw everything that He had made. Kung naalala niyo ho, sa 1:26, 1:27, utos ng Panginoon, go and multiply. At kasama ito, ang sinabi ng Panginoon, it was very good. As I've said, kasama sa very good ay ang disenyo ng Diyos sa lalaki at babae na humayo at magpakarami. At ang design ng Diyos
Para mangyari yon is a sex between a husband and wife. So it is very good. Maaaring sa tenga ho ng marami sa atin, hindi tayo sanay na naririnig ito. Pero itong biblical view, it is God's design. It is also God's gift. Ito ay regalo ng Diyos sa mag-asawa. Napakaganda. Yung sexual intimacy between husband and wife. Muli, itong napakaganda at napakabuting bagay na ito ay pinilipit, pinasama, dinumihang matindi ng dyablo at ng sanlibutan. Pero hindi nagbabago, ito pa rin ay disenyo ng Diyos at mabuti at regalo ng Diyos sa mag-asawang lalaki at babae. So, pag may lumapit sa ating bata ng tanong, Tito, Tita, Mami, Daddy, ano yung sex? Sana wag natin sabihin, ay anak, masama yan. Sasagot, anak, ito'y mabuting bagay. Ito'y gawa at disenyo ng Diyos. Pero anak, dahan-dahanin natin, tuturuan kita habang lumalaki ka. May mga bagay na hindi mo pa mauunawaan at hindi pa pwede. Pero ito ay disenyo ng Diyos para dumami. Kaya ka lumabas kay Mami at Daddy. Again, may mga bagay na pwede ipaliwanag na hindi ito makakasama at makakadumi sa isip ng mga bata. So muli ho, ay maganda na meron tayong biblical na pananaw. Bakit ho natin binibigyan din ito? Kasi kung makita niyo ho kung gaano kaganda ang ikapitong utos. Thou shalt not commit adultery. Because adultery ay pagpilipit at napakasama na uri ng sex. Ang seventh commandment, gaya makikita sa bandang dulo ng ating lesson, is meant to protect itong napakagandang bagay na dinisenyo ng Diyos. Point, the sexual intimacy between husband and wife is very good. Under the inspiration of the Holy Spirit, the Bible contains an intimate conversation between a lover and his beloved. Alam niyo kung ano yun? Anong book sa Bible ang punong-puno ng love, intimate conversation, expression ng intimate love sa pagitan ng mag-asawa? It's Song of Solomon. Konting preview. Song of Solomon chapter 1 verse 2. At ito yung maganda, pag binasa nyo sa ESV merong mga she, he. Minsan kasi ang hirap i-determine kung sino nagsasalita, yung bang lalaki or yung babae. So, pwede nyo basahin sa King James or sa Tagalog, then basahin nyo rin sa ESV para makita, yung ang nagsasalita pa doon yung lalaki, nagsasalita pa doon yung babae. So, sa Song of Solomon chapter 1 verse 2, let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine. Verse 2 pa lang ng chapter 1. Chapter 1, verse 4, draw me after you. Akitin mo ko. Ilapit mo ko sa'yo. And let us run. The king has brought me into his chambers. Translation, pumasok kami sa kwarto. Song of Solomon, chapter 4, verse 9. You have captivated my heart. My sister, my bride, you have captivated my heart with one glance of your eyes, with one jewel of your necklace. Bihira, isang tingin mo lang sa akin. Woo! Again, yung appreciation niya sa wife niya.
Song of Solomon chapter 4 verse 10, how beautiful is your love, my sister, my bride. How much better is your love than wine, and the fragrance of your oils than any spice. Your lips drip nectar, my bride. Honey and milk are under your tongue. The fragrance of your garment is like the fragrance of Lebanon. Again, patong-patong na compliment sa kanyang minamahal na asawa. Verse 4 ng chapter 6, ang sabi ng lalaki, you are beautiful. As sabi pala ng babae doon sa lalaki, you are beautiful as Tirzah, my love, lovely as Jerusalem. Sabi ito ng lalaki doon sa babae. Awesome is as an army with banners. Turn away your eyes from me, for they overwhelm me. Pambira. Mahal, wag mo kong tignan isang sulyap mo lang, natutunaw ako. Nakita ko natin, hindi anti-romantic. Your hair is like a flock of goats leaping down the slopes. Again, anong meron sila? Huwag mo sabihin sa mahal mo, mukha kang kambing. Actually, meron pang verse sa Song of Solomon, pwede mong sabihin, i-translate, mukha kang kabayo. Pag ngayon sinabi kang mukhang kabayo, magagalit ka. Pero noon, ang kabayo ay larawan ng lakas at kagitingan. Kuha niyo? You can just imagine itong mga kambing na tumatakbo doon sa parang umaalon, at yun yung pag hinihipan ng konting hangin yung buhok ng kanyang mahal. Ganda. May mga lalaki na kailangang bumasa ng Song of Solomon para ma-revive yung kanilang pagiging romantiko sa kanilang mga asawa. Again, hindi anti-romance ang Bible. It celebrates it. Hindi anti-sex ang Bible. Hindi masama ang sex. Ang Diyos ang nagdisenyo. But, brethren, it's under marriage. Paglabas sa kasal, bitay. Makita niyo ho, under marriage, it is God glorifying. It is very good. Outside of marriage, bitay. So, ang punto ho, para mas maunawaan nga natin ang command, thou shalt not commit adultery. Bakit ito binigay ng Diyos? Kasi ito'y nagpoprotekta sa isang napakaganda at napakahalagang bagay. Sabi ni Phil Ryken, it does not take much imagination to understand what kind of sexual intimacy the Holy Spirit has in mind. Although God's word is never pornographic, it is unashamedly erotic. Romantic. So, again, hindi anti-romance, hindi anti-love relationship ang salita ng Panginoon. The traditional Roman Catholic understanding of sex was largely utilitarian. Ang pinopromote bago ito ituro, bago dumating yung mga Puritans, ang tinuturo ng Roman Catholic Church is, again, sex is a necessary evil. Masama ito, sexual desires and sexual intercourse is bad, pero kailangan. Utilitarian, kung ano lang yung magiging gamit. Ginagamit lang ito para sa procreation. Para lang dumami. Pero masama yan, madumi yan. As we have seen sa salita ng Diyos, no. Hindi ito masama, hindi ito madumi. Sang-ayon sa disenyo ng Panginoon. The biblical understanding proposes that sex is not just procreational. It is also relational and can be recreational. Hindi lang ito for procreation. Yes, kasama yun. Pero it is also relational. Nagpapalalim ito ng relationship ng mag-asawa. It is also recreational. Nag-e-enjoy ang mag-asawa. At it should be. Yun yung disenyo ng Diyos. Sex is meant for love, pleasure, and joy under, again, minimaintain natin, under the covenant of marriage.
God has given us the seventh commandment to safeguard this joy and covenant. Itong kagalakan, itong sarap, itong ganda na dinisenyo ng Diyos para sa mag-asawa. Yun ang pinoprotektahan ng ikapitong utos. Hindi lamang yung ganda at sarap, kung hindi yung covenant na ginawa sa harapan ng Panginoon. Ang sumpaan na hindi lamang sa pagitan ng mag-asawa, ang sumpaan ay ginawa rin sa harapan ng Diyos. Sa harapan man ng mayor yan, ng abogado, ng pastor, ng pare, o kahit na sino mang may kapangyarihan magdaos o magsagawa ng pag-iisang dibdib, ito'y ginawa sa harapan ng Panginoon. At yun yung pinoprotektahan ng ikapitong utos. Now, what is a biblical view of adultery? Adultery is simply marital infidelity. In the very basic, ang adultery is marital infidelity. Hindi ka naging tapat sa iyong asawang pinakasalan, whether it be lalaki or babae. Adultery, in a broader definition, is a voluntary sexual relations between a married person and someone other than their spouse that breaks the bonds of a marriage covenant. Yung isa ay asawa at yung isa, kaya may asawa o wala, nangyayari ang adultery. Kapag merong sexual relationship sa hindi asawa. Adultery is the greatest sexual sin because it violates the trust between husband and wife. It breaks the marriage covenant, a promise made before God. As we have said, in-affirm ito ng Bible kung gaano kabigat ang kasalanan ito, and sadly, ito'y mabigat na kasalanan pero ginawa ng katanggap-tanggap ng lipunan. This is affirmed by the Bible, which enforces a heavy penalty for adultery. Leviticus 20:10, and the man that committed adultery with another man's wife, even he that committed adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Deuteronomy 22:22, if a man found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman and the woman, so shall thou put away evil from Israel. So hindi ito ginagawa man tong entertainment ng sanlibutan. Ito ay bigat at karumal-dumal na kasalanan sa harapan ng Panginoon. Now, let me pause here. Dahil baka mamaya hindi ko alam ang background ng sino man. Pero gusto ko magbigay ng pag-asa kung sakali mang ikaw ay bumagsak sa kasalanang ito. Ito ay mabigat, ito ay madumi, ito ay pangit, pero ito ay kayang hugasan ng dugo ni Kristo. Yun lang ang pag-asa ng sino mang lumabag sa mga kautusan ng Panginoon, even the seventh commandment. Sabi ni Douglas Wilson, certainly an adulterer is worthy of death. A man who will betray his wife will betray anyone and anything. Adultery is treason against family, and God hates it. So nawa, mas makita natin yung bigat nitong kasalanan na ito at ano yung ganda na pinoprotektahan ng ikapitong utos. Now, hindi lamang ito sumasakop doon sa physical sexual intercourse between a married person and someone who is not his or her spouse. Ang ikapitong utos ay hindi lamang pagbabawal ng physical sexual relationship sa pagitan ng isang may asawa at sa iba na hindi niya asawa. Ang ikapitong utos, as we have seen sa ika-anim na utos, it is not only pertaining to physical attacks, yung sixth commandment that leads to death. It also covers yung anumang kasalanan na pumupuo, nagduturo o nagdadala sa pagpatay. This is also true with the seventh commandment. Even yung mga lesser sins na nasa ilalim nito.
The Ten Commandments primarily prohibits the most severe forms of all types of sin. However, they also implicitly forbids the lesser sins that precedes them. For example, yes, you're not committing adultery, but you are watching porn. Pwede bang sabihin ng isang asawang lalaki, well, hindi naman ako nag-adultery, wala akong sexual relationship sa isang babae. But again, you're committing adultery in your heart. The seventh commandment forbids everything that leads to adultery. Most adulterous relationships don't start with sex. They start with inappropriate intimacy. Nagsisimula ito, sabi nga nung kanta, sa patikim-tikim. Madalas ang adultery nagsisimula saan? Sa patingin-tingin. Pasulyap-sulyap pa kunwari, patingin-tingin sa akin. Di maintindihan ang ibig mong sabihin. Quoting Phil Ryken, ang sabi, the seventh commandment thus forbids a married man to flirt with another woman. Yes, you don't have sexual relationship, pero doon sa trabaho mo, may titatabihan kang babae, ang bango mo naman ngayon, ang ganda mo naman. Oy, ganda, bro, nice to see you, lumiwanag ang araw ko nung nakita kita, pero hindi mo asawa yun. Ano yun? Namimingwit ka? Sinusubukan mo kung kakagat? It's sin. In order to forestall temptation, a certain social distance needs to be maintained. The commandment also forbids a married woman to seek primary emotional support from some other man. Si babae naman, makapagkwentuhan ka na lang sa ibang babae, bakit mo gagawing best friend ng isang lalaki na doon ka magko-confine ng iyong emotional mga heaviness? Yung asawa ko, hindi man lang nag-I love you, buti ka pa, pinapansin mo ko araw-araw. Yung asawa ko, hindi man lang ako binibilhan ng ano, buti ka pa, binigyan mo ko ng merienda kanina. Whether at work, at ang ganda na sinabi ni Phil Ryken, even at church. Even at church. At gusto ko sanang sabihin sa inyo na walang pastor na bumabagsak dito. Sadly, meron. At meron mga predator na mga pastor. Bakit? Pag may problema ang mag-asawa, madalas yung mister wala sa church, yung misis nasa church, mag-o-open yung misis ng problema sa mister, at kapag hindi maingat ang pastor, o lalo na pag predator ang pastor, kapatid, pray tayo. Ay, may kasamang akbay. At church, and listen, even in chat rooms, even sa Messenger o sa Viber. The seventh commandment mandates the husband and wives to cultivate their love for each other, addressing emotional, spiritual, and sexual aspects. Gusto nyo ng positive side? Hindi lang thou shalt not commit adultery. Ang positive side ng seventh commandment ito, husbands, love your wives. Yun ang positive side ng seventh commandment. Hindi lang ito nagsasabing huwag ka pumatol sa hindi mo asawa. Ito nagsasabi na palaguin mo ang inyong relationship na mag-asawa. Ephesians 5:33, nevertheless, that every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Dito tayo matatapos. 1 Corinthians chapter 7, verse 3. Let the husband render unto the wife due benevolence. This is the ESV version. And likewise also the wife unto the husband. Husbands, ibigay niyo yung tama kay Mrs. Mrs., ibigay niyo yung tama kay Mr. Sino yung tama kay Mrs.? Si Mr. at yung kabuuan ni Mr. Sino yung tama kay Mr.? Si Mrs. at yung kabuuan ni Mrs. at siya lang. Anyone else ay mali.
The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Mrs., ikaw ay kay Mr. Mr., ikaw ay kay Mrs. Verse 5, defraud ye not one another. Huwag niyo ipagkait ang isa sa isa't isa. Sadly, meron akong kakilalang pastor na kasama ko sa Bible school. Itong mga nakaraan ay na-expose na siya ay bumagsak sa kasalanan. At ang sabi sa akin ng isang pastor na kakilala ko na galing dun sa kanila, pag tinrace niya, ang sabi ng kaibigan ko, pastor, pag tinrace ho natin, Brother Paul, nagsimula yun nung hindi na pinagbibigyan ni Mrs. si pastor. So nakita niyo ho, dahil may nilalabag sa salita ng Diyos. Defraud ye not one another, except it be for consent for a time. Sige, mag-usap kayo. Wala muna, ha? Hands off muna. Pero for a time. Bigyan mo ng time. Okay, hands on na. that ye may give yourselves to fasting and prayer, and then come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Sa inyong kawalan ng pagpipigil, baka tuksuhin kayo ng demonyo. So again, we can say many practical things. Pupuntahan natin yung Lord willing sa susunod nating lesson next Sunday. Pero gusto ko lang makita, bakit natin binibigyan ng diin ito? Ang sex ay maganda. Disenyo ito ng Diyos. Hindi ito pangit, pero ito ay pinipilipit ng dyablo. At kailan ito maganda? Under marriage. At alam ko ito ay madalas sa problema ng mga kabataan. So young ladies, pag merong susubukan kayong kunin na hindi pa kayo kasal, no. Young men, young men, huwag niyong kunin ang hindi pa sa inyo. Again, sex is very good. It is designed by God. At ito'y protektahan ng Panginoon sa pamamagitan ng ikapitong utos. Sana, ang punto ko, para ma-appreciate natin. Minsan kasi, ang tingin natin sa mga kautosan ng Diyos, puro bawal, nagbabawal ng kasiyahan. Killjoy ang tingin ng marami sa Panginoon. No, God is protecting the most precious and joyous, and as we have seen, deepest relationship na available sa tao. And that is the husband and wife relationship. At nawa, ay tulungan tayo ng Diyos na mai-apply ito not just physically, but even sa mata, sa isip, at sa maraming paraan pa na maaaring ito ay inaatake ng kaaway. Meron ba may tanong? Question? Ayun, Sister John. Good morning po. Brother Paul, paano po natin i-advise or i-rebuke yung mahal po natin sa buhay na nagkaroon na ng apo pero parang pagdesisyon na nilang magpartner na hindi na magpakasal? Nagkaroon na ng apo? Mga apo, yung lumaki na yung mga, nagkaroon na ng anak, lumaki na yung mga anak, nagkaroon na sila ng apo, pero hindi pa rin silang kasal na magpartner na yun. Paano Sino? po Yung lolo't lola? yung lolo't lola. Kunwari yung relative mo na yun, na tumanda na sila, nagkaapo na, pero It will be the same advice sa mga girlfriend and boyfriend in their they pursue marriage. Wala tayong pwedeng ibang i-advise sa kanila kung hindi, even as they're old, pursue marriage. Hindi kinakailangan ng handaan. Ito ho, baka mamaya ang alam kasi nung iba, ang marriage dapat meron kang 100, 200, 300,000. No. Ang marriage, una sa lahat, dapat ay meron kayong kagustuhang sumunod sa Panginoon. Hindi yung handa ang unang konsiderasyon.
I would, di ba na lang kung merong ibang kalagayan na maaari at dapat ko silang kausapin, pero ang magiging advice ko sa kanila, kahit tumanda na sila, may apo na sila, maging magandang patotoo sila, lalo na kung nagpapakilala silang mananampalataya, pursue marriage. Paano po, Brother Paul, kung nagiging matigas po sila doon sa bagay na yon? Hanggang bilang mga Kristiyano, nakikita natin na nagkakasala sila, hanggang saan yung pagpapaalala natin sa kanila sa bagay na yun? As kagaya nung nakaraang tanong, ang hindi natin dapat ipitigil ay yung pagpe-pray para sa kanila. Magpray natin silang patuloy. Pangalawa, kung hanggat maaari ay iuna natin yung gospel na maunawaan nila. Dahil ang sabi ng Panginoong Jesucristo, "My sheep hear my voice and they follow me." Hindi mas magiging quote-unquote madali sa kanila ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kung sila may pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Yun yung mga i-prioritize natin sa kanila. Pero huwag tayong tumigil na kung may pagkakataon. Now, kung magiging point of tuwing magkikita kayo, wag mo naman, minsan kasi ang ano natin, tuwing magkikita kayo, laging, hindi mo asawa yan, wala, baka hindi ka rin magandang maging witness ng gospel sa kanila. But in a loving, patient way, ay kung pwede nating, sa akin personally, iniingatan kong yung tawag na asawa. Tuwing may magsasabi, "Uy, asawa ni ano yan," minsan nagtatanong ako, "Kasal po ba sila?" Pag sinabing hindi, yun po yung kinakasama, yun po yung partner. At least, tatawagin ko siya partner. Hindi ko siya tatawaging, hindi ko i-address na asawa. Gusto kong i-reserve, sa akin yun. Gusto kong i-reserve yung term na asawa dun sa talagang mag-asawa. So, at least, isa yun, maaaring pwede nyong, kung paano nyo i-apply. So, mahirap magbigay ng eksaktong itong gagawin, kung paano sila tumutugon, kung paano sila kapag kinakausap, ang hindi titigil ay pagpapray para sa kanila. Bigyan nila yung chance yung iba? Virgin Jun? Tanong lang po, halimbawa po, dahil nga asawa mo, halimbawa at mali yung asawa mo, dahil nga sa asawa mo gusto mo siyang kapihan. Ano po? Dahil, halimbawa, mali yung asawa mo. Dahil sa asawa mo nga, gusto mo siyang kampihan kahit mali siya, gano'n. Sabihin mo bang... Gusto mo siyang kampihan kahit mali siya? May nangyayaring gano'n eh. Dahil sa asawa mo nga, kahit mali siya, siyempre. Yun yung kailangan ho nating ingatan. Kailangan ho nating mapanatili na merong relationship above. Yes, humanly speaking, the deepest and best relationship na pwede is husband and wife aside from our relationship with the Lord Jesus Christ. So kung merong relationship na mas hihigit sa relationship ng mag-asawa, yun yung relationship natin sa ating Panginoong Jesucristo. At lalo na kapag ang pagkakamali ay mako-compromise yung ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Now, pwede pa rin kasi yung word na mali siya ay ang daming pwedeng sakop. Pwede pa rin sabihin yung mali niya in a very loving and caring way. I-affirm mo pa rin yung pagmamahal, i-affirm mo pa rin yung care, pero magiging firm doon sa mali. Again, open rebuke is better than secret love. Ang pattern din natin ng Panginoon, yung mahal ng Diyos, pinapalo niya. Again, gusto ko lang kunin na hindi dahil mahal ko, ito-tolerate ko doon sa kasalanan. It will demand us na i-deal yung kasalanan o yung mali, but in a very loving way, in a very careful way, pero hindi dapat ma-compromise yung pagsunod natin sa Panginoon. Ano po? So, maaaring, again, ang dami kasing cover nung mali siya. Baka mamaya ay grabing-grabe. So, baka mag-escalate yung paano i-deal agad. Ganon din po sa lalaki. Yes. Yes. I-maintain. Ang sabi ng Ephesians, wives, hindi lang basta submit, kundi reverence. Igalang yung asawa. Ngayon, kahit pag mali yung asawang lalaki, igagalang pa rin, pero hindi ibig sabihin susundin.
Ano ibig sabihin? Ikaw kasi wala kang utak. baka. Pwedeng sabihin na mali siya nang nandun pa rin yung paggalang. Tingin ko it will go a long way. At mas epektibo yun para maiwasan ng World War III sa tahanan. Ano po? Meron pa ho ba? Siguro isa na lang o dalawa? Si Kuya... Dito po, yung mic po. Mic po. I-maintain lang natin within the lesson po. Clarify lang po Opo. tungkol dun sa tanong ni Ma'am Jonah kanina. Tanong po ni... Ni Ma'am kanina. Ay, balimbawa po, Brother Paul, nagsama sila, hindi sila kasal. Okay. No? Tapos, nagkaapo na sila pa rin, nagmamahalan sila, pero hindi sila nakasal. Nagkaanak, nagkaapo. Okay. Nagpaplano silang magpakasal. Tapos, yung pang pagsasama nilang hindi sila kasal, mayroon po bang kaparusahan sa Diyos yun? Kung sakaling magpakasal sila. Yung pagsasama ng hindi sila kasal, Opo, tapos nagpakasal po sila kasi Kristiyano sila. ano po? Ano po ang tanong? Magkakasala po sila doon. Mayroon Kung, po ba kung, silang kung mananatili, alam na nila na ang kalooban ng Diyos ay kailangan. Pero kung mananatili sila doon sa kalagayan na yon, magkakasala sila sa Panginoon. Ngayon, kung hahakbang sila na, okay, dahil kahit matanda na tayo, ito ang kalooban ng Diyos, pakasal tayo, at yung pagsunod sa Diyos ay pagpapalain ng Panginoon. Pero yung nangyari pong nagsama silang hindi sila kasal, Ay mali. mayroon po bang pananagutan sa Diyos yun? Ano po? Meron ba silang pananagutan sa Diyos noon? So kung itutuwid nilang kanilang pagsasama at magpakasal sila. Yung dating ginawa nilang nagsama silang hindi sila kasal. Mhm. Tapos nagpakasal sila dahil alam nilang mali na nagsasama sila. May mga bagay ho kasi ewan ko kung matutumpakan ko ho yung ibig nyo sabihin. May mga kasalanan na habang buhay ang magiging epekto kahit nagsisi ka na at ginawa mo na yung tama. Nakakuha nyo ho yun? At meron mga cases na nakakarating ho sa akin na kinukonsulta ako. At minsan ang sagot ko, may mga kasalanan na panghabang buhay ang resulta. Ang consequence ay maaaring panghabang buhay. So, hindi ko kaya kasing i-determine kung alin yung palo ng Diyos, alin yung consequence. Yes, gawin ko halimbawa, yung tatay ng bayaw ko, si Brother J. Oliveros, Pastor Ho doon sa Pandi. Ang tanong ng tatay ng bayaw ko, si Johnny Oliveros. Sabi niya, Pastor, nagka-cancer siya sa lalamunan eh. Pastor, tumigil na ako magsigarilyo, nagsisi na ako ba't may cancer pa rin ako? Kuha niyo ibig ko sabihin? May mga kasalanan na yes, oo, nahugasan na ng dugo ni Kristo, pinatawad ka ng Panginoon, anak ka na ng Diyos, mahal ka ng Diyos, pupunta sa Kanya pag namatay ka, pero may mga consequence na maaaring panghabang buhay. So hindi ko alam kung nahandoon yung bagay ngayon. Kung ang ibig sabihin niyo ho ay yung bang, kasi baka sakali ito naman ang ibig nyo sabihin. Ang sabi ng salita ng Diyos, their sins will I remember no more. Okay? Hindi ibig sabihin magkaka-amnesia ang Diyos na kasalanan niya, hindi ko alam, hindi ko matandaan. Hindi magkaka-amnesia ang Diyos. Ang ibig sabihin nun, I will not put it against you. Hindi ko na to i-count sa'yo. Dahil bayad na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Okay. So, may kapatawaran ng kasalanan kahit dun sa ganung ano na yun. Now, maaaring may mga consequences na dulot ng kasalanan. Last na lang ho. Meron bang... Last na po. Good morning po. Para po sa mga young people, halimbawa, andun na yung desire nila na magpakasal talaga kasama yung ano nila. Pwede mo akong bigyan ng Sinta. edad? Ako mamaya 16. Hindi, sige. Yung pinaka-earliest, yung medyo mas... Marriageable age. Okay. Mga siguro, halimbawa na lang, 21 or 22. Yung Okay. right after maging graduate or maging Katapos ng professional. college, okay. Yes po.
Paano po sila kung halimbawa mayroon na silang desire, Kristiyano sila pero yung pamilya nila hindi, and may desire sila magpakasal, pero pinipigilan sila ng mga magulang nila. Kristiyano sila, may desire na sila magpakasal, gusto nila sumunod sa sa Panginoon, sa pagpapakasal, pero pinipigilan sila ng magulang nila. Ano po yung pwede nilang gawin? Kasi parang magiging dishonor naman sa magulang kung bigla silang papakasal ng parang suway, parang ganun. Yun yung ano po yung Ang magiging... dami hong pwedeng bagay na ikonsidera. Pero let me just ilimita ko ho sa tatlo. Again, depende kung paano ko kakausapin bilang pastor, kakausapin ko sila. Titignan ko rin, kukonsidera ko yung observable maturity nila. Baka nakikita buong araw, buong magdamag, nag-EML lang yung lalaki, tapos pag nakita si babae, gusto ko na magpakasal. Baka ako mismo sasama na stop muna. Okay? So tingnan natin, maaari meron man lang bang senyales ng maturity. Now, no one is mature enough. Sa lahat ho na nag-asawa, ewan ko kung kagaya nyo ako, akala nyo mature na kayo, pagpasok nyo, ay, ang dami pa palang kailangan matutunan. Ang dami pa palang adjustments. So kahit mag-asawa ka ng bata o mag-asawa ka ng matanda, there will be adjustments, there will be great room for maturity. And then kakausapin ko rin yung magulang. Kung ang premise na binigay nyo, Kristiyano yung lalaki at babae, pero both ng magulang nila ay hindi Kristiyano at pareho against, kakausapin ko sila, susubukan kong. Kaya maganda nga talaga na it's a community church project. Hindi ito kayo lang, pinagpe-pray kayo ng church, ginagabayan kayo ng pastor, ng mga ilang pang mga matatanda sa church na nagpe-pray para sa inyo, nagpapayo sa inyo, na pwedeng kausapin, pwedeng i-present sa kanila. Dahil may sinabi ang salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 7, kung tama ang alala ko, ang sabi ni Apostol Pablo, they that cannot contain, let them marry. It is better to marry than to burn. Now, hindi yung burn in hell, but yung sexual desire. Mas mainam na magpakasal sila kaysa mahulog sila sa kasalanan. Now, hopefully, ay pwedeng makausap yung lalaki at babae. Now, kung sila ay 20, 21, kung talagang striktong against yung mga magulang, ang pangunahing payo ko ay igalang nyo yung mga magulang. Hindi naman siguro kayo magmamadali ng, at yun nga lang, it will try to gain, kailan ho pwede? 23? 24? Baka lumabas naman na mayroong masamang intensyon. Ay hindi, pinag-aral namin yan, dapat buhayin niya muna kami at dadadadadada. At mayroong mga ganun na talagang hinahatagan yung pag-aasawa ng anak dahil gusto nilang makapag-abroad muna at magpapatayo muna ng bahay yung mga magulang. So, baka lumabas na mayroong ungodly motive doon sa mga So, there will be a lot of considerations. Kaya mahirap magbigay ng blanket advice. Nevertheless, maintain yung purity nila. Kung kakailangan nila maghintay in honoring their parents, but they should really guard yung kanilang purity. At hopefully ay merong communication. Pwede magkaroon ng communication yung church family, church leaders doon sa family, at makita nila na talagang napaka-godly. At itong mga, hopefully, may maturity yung dalawa. Kahit 2021, meron silang plano, meron silang goal, at yung lalaki ay kayang buhayin yung kanyang asawang, magiging asawang babae. Hopefully, kayang makita yung mga bagay na yun. At kung may mga legitimate concerns ay may address. So, alam ko humahaba, pero maraming factors na dapat i-consider pagdating sa mga pagpapayo ng kanon. With that, dahil weekly na tayo may Lord's Supper, kaya medyo mas tinatapos natin ng maaga. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, sa ikapitong utos, O Diyos, na ibinigay mo. Ito'y hindi mo ibinigay para limitahan ang kagalakad ng tao, kundi, O Diyos, binigay mo to para protektahan ng napakalalim, napakaganda
na disenyo mo, lalo na sa mag-asawa. O Diyos, nawa, ingatan mo po ang bawat mag-asawang naririto. Ingatan mo rin po ang sexual purity, Panginoon, ng mga kabataang naririto. At muli, O Diyos, ay maluwalhati ka namin maging sa aming mga katawan. At nawa, ingatan mo po ang fellowship ng iglesia, maging ang paghahanda namin sa pagsamba maya-maya, ikaw po ang patuloy na gumabay. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. At balik ho tayo ng 10:05.